Mahalat mo pangalan dito. Sumunod ka na. Lumabas na. Kalta na. Hindi ka ang asawa ko. Asawa ko, wala na. Mahigit 2 buwan na. Hindi kita kilala. Sumunod ka na. Mapangalan dito pag nariskasan ka. Mas ka. Masisira ang puso ko. Zen. Dalawang buwan na ang nakalipas, nagsunog ang greenhouse. Nasunog ito. Nabuhay ako. Pero ang asawa ko ay nawala. Zen! Tumakbo ka! Ang lalaking ito sa harap ko ay napapanggap na asawa ko. Gusto kong ilantad siya. Pero natuklasan ko na lahat ng bakas ng asawa ko ay pinawi na. Parang maliban sa akin, lahat ay nakalimot na sa pag-ira ng asawa ko. Si Albert, tingnan mo. Ang asawa ko. Tulungan mo ako patunayan na ang taong ito Ay, hindi talaga ang asawa ko. Siya! Miss Jen, siya nga ang asawa mong si Lou. Salamat, Lola Oban. Nakabili na rin ako. Ang swerte ko ngayon. Nang simula ng lalaking iyon ang Midnight Flower Shop, lahat ay naging kakaiba. Hindi na pinapayagan ng mga ibon ng mga bulaklak sa tindahan. Lahat ng bulaklak. Direktang pinipitas mula sa greenhouse. Napakamahal ng mga bulaklak at limitado lang ang ibinibenta araw-araw. Pero ang mga gustong bumili, Walang tigil ang pagdating. Lola Oban, paano mo inaalagaan ang mga bulaklak mo? Mabango pa, pag kinain mo pa, nawawala ang anxiety at nakakatulong sa pagtulog. Nga, kapag hindi ako nakabili ng bulaklak mo, hindi talaga ako makatulog ng gabi. Dagdag ka naman ng konti para may mailagay ako ngayong gabi. Pasensya na, isang bungkus lang bawat tao. Kung gusto mo palang mas marami, bumalik ka bukas. aalamin ko ang tunay mong layunin. Tama sa Zen! Zen, tandaan mo, lahat ng bulaklak sa tindahan ay maaaring hawakan ng sinuman. Ikaw lang ang hindi pwede. Bakit? May problema sa mga bulaklak ngayon. Pasok ko sa greenhouse apartment. Thumbs up. Nasusunog pa ang greenhouse at hindi pa nailinis. Zen, nagkamali ka ng alaala. Because hindi talaga ito nasunog. Impossible. Napakalaking bagay ang sunog sa greenhouse. Paano ako nagkakamali sa ganun? 2 buwan na ang nakalipas, nagpagamot ka sa Cephie kay Ephysio. Dahil sa gamot, hindi mo mapagkilala ang totoo at imahinasyon. Zen, imahinasyon mo lang talaga ang sunog na iyon. Lola Oban, narinig ko may isang klase pang bulaklak sa tindahan mo, tinatawag na itim na rosas. Gano'n sa hating gabi. Kaya lang, karapat-dapat ba akong bumili ng itim na rosas? 2:00 ng hating gabi. Ang katiyahan, kararawa ko. Zen. Inumin mo ang tubig na iyan tapos matulog ka na. Babalik ako sa kwarto pagtapos na ako. Anong mangyari? May problema ba? Gusto niyang pilitin akong matulog gamit ang sleeping pills. Gusto kong makita kung anong ginagawa niya. Nandito ang greenhouse. Tama, doon nakatanim ang itim na rosas. Sama-sama tayong pumitas. Alam ni Lola Oban kung paano pumukaw ng interes. Tuloy po kayo. Sunog. Imahinasyon mo lang iyon. Hindi ako nagkakamali. Totoo ang sunog sa greenhouse.
Bakit may naririnig akong iyak ng babae? Sino yun sa bus? Nasaan na ba yung itim na rosas? Ano ka sa harap? Sino yan sa labas? Si Zenzen. Bakit nandito ka? Bakit mo dinala si Ines Liu sa greenhouse? Bumibili lang siya ng bulaklak. Alam mo naman, may mga bulaklak dito na ibinibenta lang sa gabi. Nasaan na si Emelio? Bakit ikaw lang ang lumabas? Siya! Umalis na pagkatapos niyang bumili. Nagsisinungaling ka. Nandoon ako sa labas ng greenhouse buong oras. Hindi ko siya nakitang lumabas. Sigurado hindi mo napansin, Zenzen. Matulog ka na. Kung hindi ka mapapahinga, mapapagod ka at hindi ka makakapag-isip ng maayos. Zenzen, matagal na tayong magkasama. Hindi mo pa ba ako pinagkakatiwalaan? Hindi na ako pinapapasok sa greenhouse. Tungkol sa sunog, hindi rin niya iyon aminin. Hindi ko pa rin alam kung bakit siya nagpapanggap na asawa ko. Huwag na akong makipagtalo sa kanya. Naniniwala ako sa iyo. Sige na, kita pa lang kita. Kailangan ko ng mas malakas na sleeping pills. Ipadala mo agad. Hindi ko alam kung bakit. Pero kung humihingi ito sa akin, pagkatapos nilang bumili. Bakit ba? Hindi mas, sikag. Ay, mas masabog. Kumusta ka na? Natusok yata ang kamay ko sa tinik ng bulaklak. Masakit na. Hayaan mo, papalutin ko ang sugat mo. Yung bulaklak, para sa ibibigay mo sa iba. Ibibigay? Hindi naman. Limitado lang ang stock ng bulaklak sa tindahan ninyo. Hirap na hirap ako bago ako nakakuha nito. Hindi ko to basta ibibigay sa iba. Ganoon kaganda yung bulaklak? Ikaw pa namang may-ari ng tindahan, hindi mo alam. E nasira pa yung bulaklak ko nang natumba ako. Maaari bang muling ibalot ninyo ito? Pasensya na po. Baka ginagambaw. Bukas na ang aming halis sa inyo, umawalo. Sige, magtuloy na kayo. Sige na nga, Lula Upaan. Huwag kalimutan ha. O kayo, huwag matalala. Zenzen. Sinabi ko na sa iyo na huwag hawakan ang bulaklak. Bakit hindi ka nakikinig? Gusto ko lang muling ibalutin ang bulaklak. At may kakaibang amoy yung bulaklak na aamoy ko. Ano bang sinasabi mo? Paano magkakaroon ng kakaibang amoy ang bulaklak? Baka dahil sa customer kanina na natusok ang kamay. Nagmula roon. Impossible! Ganoon kalakas ang amoy, hindi lang mula sa maliit na sugat na iyon. Sabihin mo sa akin, yung bulaklak na iyan. Paano ba ito pinalaki? Ang lakas ng amoy nito. Hindi posible na pahalang sa maliit na sugat iyon. Sabihin mo sa akin ang bulaklak na ito. Paano mo ito pinalaki? Ito! Ano ang iba? Huwag nang makikisan. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Nag-aalala ako. Sa iyo, alam mo ba? Kung wala namang pinagkaiba. Bakit hindi mo ako pinapapasok sa greenhouse? Zenzen. Dalang bagay lang ang hinihingi ko sa iyo. Mas house lasanan. Hindi mo pa kayang ipangako yun sa akin. Pero, Tara na. Huwag na pero. Hindi huwag. Pag uwi ko mamaya, magluluto ako para sa iyo, ha? bawal ako humawak ng bulaklak. Bawal ako pumasok sa greenhouse. At ang asawa ko, nawala pagkatapos ng sulog sa greenhouse.
Ano ba talaga ang koneksyon ng lahat ng ito? Mahal, saan ka pumunta pagkatapos murog ang greenhouse? Zenzen! Zenzen, hindi ba sinabi ko sa iyo ng pahinaan sa bahay? Bakit nandito ka sa greenhouse? Nangako ka sa akin kanina. Nakalibot mo na ba yun? Hindi ko naman nakalimutan. Nagising lang ako at wala ka sa kwarto. Tapos narinig ko may ingay dito sa greenhouse kaya pumunta ako. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin, tutulungan kita. Hindi ko kwentuhan. Yung itim na plastic bag sa likod mo. Ano ang laman yon? Ala, Eva! Kita mo sa akin. Zenzen! Tigilan mo na iyan. Hindi ako nagagalit. Gusto ko lang malaman. Ano ang nasa loob niyon? CJ. Ipapakita ko sa iyo. Pero huwag kang magsisisi. CJ, Hindi ako magsisisi, pangako. Umabot na ko, ayaw hanawot na. Napakasamang amoy. Kailangan itong alisin agad. Baka maapektuhan pa ang ibang mga bulaklak. Ang lupa. Wala namang kakaibang makita dito. Zen. Kita sa... tara na. Tagpo. Ikaw sa loob. Ganito ng gabi, sino pa ang nandito bukod sa ating dalawa? Ako! Wait lang mo. Nag-iisip ka naman kung ano-ano. Kanina pinaginalaan mo pa ako na hindi ako ang asawa mo. Ngayon naman may nakatago raw dito. Zenzen! Hindi ko alam. Ano na ba ang gagawin ko sa'yo? Nagkamaka ka. Sabahan ka pa. Wala namang problema dito sa greenhouse. Paano mo ako pinipiglan ng imbestigahan? Sabihin mo na ang retrato, ang marriage certificate. Pinagalit mo ka ang mga kapitbahay. Pinayagan na kita dati. Pero hindi na kita pa alisin para gawin ang gusto mo. At may mga bagay pa. Anong bagay na hindi ko dapat malaman? Itinutuloy mo pa ba akong asawa mo? Dahil nga asawa kita. Kaya gusto kitang protektahan. May mga bagay na hindi ko masabi sa iyo ngayon. Pag tamang panahon na, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pangako. Sige na. Darating ang araw, ilalantad ko ang tunay mong mukha. Zenzen, sigurado ka bang hindi siya ang asawa mo? Alam ko, parang grabe itong pakinggan. Hindi ko talaga maintindihan kung paano niya nagawa iyon. Hindi niya kaya, pero kaya ng grupo nila. Sila! Narinig ko sa ibang bansa, may isang organisasyong internasyonal na maingat magplano at tumpak kumilos. Ang palagi nilang ginagawa ay burahin ang pagkakakilanlan ng isang tao, tapos palitan siya. Ano ang layunin nila? Para sa pera, marahil. O kaya may ibang layunin pa. Zenzen, ang asawa ko. Natatakot ako na baka hindi na siya buhay. Mahal, bakit mo ba ako dinala dito? Isang taon lang ang bukas ang flower shop. Di ba enough? Halika, papasok na tayo ngayon. At ngayon ang ating unang anibersaryo. Isurpresa kong inihadapan sa iyo. Hindi ako naniniwala. Kahit anong mangyari. Hahanapin ko ang aking asawa. At sabi mo kanina, may problema sa mga bulaklak sa greenhouse. Kaya ganito na lang. Ngayong gabi, hindi siya kumain. Gusto kong makita mismo anong sikreto ang makatago sa greenhouse na iyon. Siyaw. Ito ay bulaklak makakakuha ko lang sa greenhouse para sa iyo. Salamat. Ang bango naman ng bulaklak na ito. Bakit siya lagi may bulaklak?
Zenzen, selos ka na ba? Hindi ito ang unang pagkakataon na pumunta sa siyaw-siyaw sa flower shop. Kaya siyempre, bibigyan ko siya ng bulaklak. Isang bouquet. Salamat lalong di po ito. Tayo makatapa. Hindi ko talaga inakala na magiging sikat ang mga pinalaki mo bulaklak. Narinig ko kay Zenzen na biology ang kurso mo sa kolehiyo. Sabihin mo sa amin, ano bang pinakain mo sa mga bulaklak na ito? Ikaw ha, hulaan mo. Hindi naman. Sa isang paraan, ang patay na nilalang na ito ay tunay na pinakamabuting pataba para sa mga halaman. Kaya, Sige na, tama na. Huwag na natin pag-usapan. Okay na, tigil na. Halina, mag-inom muna tayo. Para sa negosyo ng Midnight Flower Shop, nawa ay lalo pang lumago. Tara. Zen! Zen! Siyaw! 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 Ano na nangyari sa'yo? Huwag! Wala akong nagsabi sa'yo. Zenzen, bakit nandito ka uli? Nandito ka kanina, di ba? Hindi ba sinabi ko na sa iyo? Kapag dumating na ang tamang panahon, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Bakit tinatanong mo ulit iyon? Kailan ba ang tamang panahon? Nandoon siya ngayon sa loob ng greenhouse ngayon. Tama ba? Halika na, uwi na tayo. Bitawan mo ako! Tumawag sa akin si Xiao kanina. Parang may mali sa boses niya. Kailangan kong hanapin siya. Mahal ko, tigilan mo na iyan. Ikaw! Hoy, Xiao, okay ka ba? Nakauwi na ako. Nakauwi na ako. Ano? Nakauwi na pala si Xiao. Eh, yung lalaki kanina. Ano ikaw niya? Zen, ako. Dito sa sisaw. Gusto ko lang na mabuhay kang masaya. Mali ka. Hindi ko na lang makakabahalan. Hindi ako makakaharap ng pera sa loob ng mga dalamanhon. CJ, wala ko sa'yo. Darating kita parang sila yung aking house. Mahal ko! Nasaan ka ba? Mahal ko. Ang tsaksak mo. Pwede ba akong tumingin-tingin? Siyempre. Mahal ko, ikaw ay malaya. Nasaan yung tao may hawak na kutsiyo? Mali na naman ba ang nakita ko? Sa tingin ko, wala namang problema dito. Pero parang may kulang. Zenzen, ika-isang taon na natin ngayon, may sorpresa ako para sa'yo. Mahal ko, ano ba talaga ang nangyari pagpasok natin sa greenhouse? Paano kita mahahanap? Ginangjayan, siya nga ang iyong asawa, si Lu. Dr. Zhao, gusto kong mabawi ang nawalang alaala ko. Naisip mo na ba kung bakit mo ito nakalimutan? Pagkatapos ng isang malaking trauma, sinisikap ng utak na burahin ang ilang alaala. Tinatawag itong psychogenic amnesia. Ang alaala na gusto mong mabawi ay maaaring magdulot sa iyo ng sakit at pagdurusa. Sigurado ka na ba?
Nawala ang asawa ko sa loob ng greenhouse. Yung taong nagpapanggap na asawa ko. Hindi na ako plakaw, hanggang plakla. Hindi rin ako binakpas sa greenhouse. May tinatago siyang lihim, sigurado ako. Kung mabawi ko ang alaala ko, malalaman ko kung ano ang nangyari bago sumunog ang greenhouse. Baka mahanap ko pa ang asawa ko. Handa na ako. Ipapalit natin ang alaala mo. Sige. Maaari mong buuin muli ang lugar na kaugnay ng nawalang alaala para matulungan itong bumalik. Ang greenhouse ang tinutukoy mong lugar. Sinabi mo na ang greenhouse kahapon ay may kulang kumpara sa araw na sumunog ito. Hanap naman nawawala at buuin muli ang itsura to ayon sa iyong alaala. Naalala ko, ika-10 anibersaryo namin noon. Nagprepara ang asawa ko ng pabango at cake para sa akin. Miss Chayan, 2 buwan na ang nakakaraan nung mag-order ng cake ang asawa mo sa aming tindahan. Gaano katagal na si-save ang cake footage ninyo? Pwede ko bang mapanood ang recording noong araw na nag-order ang asawa ko ng cake? Pwede sana, pero ang recording mismo noong araw na iyon ay nasira. Ano na ba noong araw na kinuha ang cake? Sinabi mong 3 araw bago mag-order ang asawa mo. Pero hindi asawa mo yung pumunta para kumuha ng cake. Pakitingnan niya, ito ba yung taong kumuha ng cake? Siya nga. Hindi lang siya dumating para kunin ang cake, siya pa mismo ang gumawa nito. Paano ninyo pinayagan ng isang estranyo na gumawa ng cake? Ang asawa mo mismo ang tumawag sa amin para payagan siyang gumawa ng cake. Kami ang nagbigay lang ng mga sangkap. Ano ang numero ng telepono na ginamit? Ito yung numero. Hindi ito ang numero ng asawa ko. Ano pa ito? Dahil gumawa siya ng cake dito, nagkaroon siya ng oras para sirain ang thief. Pagkatapos, nagkunwari siyang empleyado. Hindi sa asawa ko. Napakagaling ng plano. Para lang hindi ako makahanap ng litrato ng asawa ko. Grabe ang ginawa niya. Pasensya na po, Giant Xiaoji. Kasalanan namin ito. Pwede ba ninyong ipakita sa akin ang recording ng araw na pinagawa niya ng cake? Sige, samahan mo ako. Boss. Mahal ko, pinaghihinaraan ba ako? Siguro hindi niya narinig ang usapan ko sa may-ari. Kailangan kong maging kalmado. Para kanino yung cake na ginawa mo? Para sa anong babae? Nagsiselos ka. Asawa kita. Kaya mag-behave ka. Lujin, lumabas ka nga. Siya pala. Ayos na ang lahat tungkol kay Chick Xiao Xiao. Huwag kang mag-alala, mabilis na itong makakalipas. Salamat sila Oban. Yung pabangong inihanda ng asawa ko. Galing pala sa pabango tindahan ni Sina Oban. Ha? Miss Jia, ano ang kailangan mo? Sila Oban, naghahanap ako ng pabango. Yung custom order ng asawa ko dito noong 2 buwan na ang nakakaraan. Limited edition yung binili ni Lujin. Isa na lang ang natitira. Sila Oban. Sabi ng asawa ko, matagal na kayong magkaibigan at dahil sa tulong mo na itayo niya ang tindahan niya dito. Pati na rin ang disenyo ng greenhouse ng Boy Flower Shop. Kasali ka rin doon. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Kaya malayo kang makapasok sa greenhouse. Paano ba? Tapos namin naman siya ng greenhouse, ibinalik ko na ang susi. Kay Lujin, at bukod doon, ikaw mismo ang nagbabantay sa greenhouse ngayon. Nakita mo ba akong pumasok doon? Ako rin, nagtataka. Dati kayo close ng asawa ko. Bakit parang hindi na kayo magkakilala ngayon? Lahat ano rin magkabigan. Kayang labanan. Paano nun? Ikaw at si Lujin. Hindi rin exempted. Ano bang ibig sabihin niyan? Gusto mo pa rin ito, pabangong ito. Pakibalot na lang po. Gusto ko yung katulad dati. Yung gift box. Bakit ba ibinigay ni Sila Oban yung peke? Noong gabing iyon,
Ano ba talaga ang ginagawa niya sa kwarto? Kunin mo na yung gamit mo at umalis ka na. Ito ay... Sapatos ito ni Xiao. Nanonood? Okay na. Sabi ni Xilaoban, bigla kang nahimatay sa kalsada. Nag-alala talaga ako. Sa kalsada. Pero nakaalala ko nasa loob ako ng tindahan ng pabango. Miss Auntie Xiao, parang nanaginip ako na may nangyari sa kanya. Ayos Xiao Xiao. Huwag mag-alala, uminom ka muna ng gamot. Ang gamot na yan nagpapagulo ng isip. Ikaw at kinukontrol ng gamot. Kasalan ko. Hindi ko dapat isinalang si Xiao dito. Kailangan mong mabilis na mabawi ang iyong mga alaala. Huwag kaisipan. Bukod sa cake at pabango. Naalala ko rin may picture frame sa loob ng greenhouse. Kasama ng asawa ko ang isang grupo ng tao doon. Baka makatulong kung puntahan mo ang universidad ng iyong asawa. Salamat, Gisiziu. Si Lujun, isa siyang pinakamatalino sa aming biology department noon. Maraming professor ang gustong palatilihin siya para sa research, pero biglang umuwi sa probinsya para mag-asawa at wala na kaming nabalitaan tungkol sa kanya pagkatapos noon. Mayroon ba kayong larawan niya? Sa pagkakaalam ko, wala. Nakasali ba siya sa mga club o organisasyon noon? Ah, nga pala. Noon, nagtatag sila ng isang greenhouse ecology research group. May naaalala akong isang estudyante. Hindi siya galing sa biology, pero palagi siyang makasama kina Lujon. Lagi ring dumadalo sa kanilang klase. Natanggap pa siya ng papuri noon dahil sa isang matapang na gawa. Si Zuyang. Siya pala. Kilala mo siya. Maganda na ito. Maaari kang humingi sa kanya ng larawan ng inyong grupo. Siya at ang asawa ko, magkaklase pala sa kolehiyo. Ano ba talaga ang plano niya? Hoy, mahal. Mahal, may oras ka ba mamaya? May gusto akong pag-usapan sa iyo ng personal. Pasensya na, huli ako. Mahal ko. Huwag ka mayang sa akin. Mahal ko, ang gwapo mo ngayon. Mahal ko. Tapos na rin ito. Magsimula tayo muli, ha? Sabihin mo na, ano ba talaga ang gusto mo? Nag-iispan naman ako ano. Asawa mo ako. Gusto ko lang mabuhay ng maayos kasama ka. Nag-imbestiga ako. May malubhang sakit si Ilaobang. Bakit siya pumeke ng dokumento para sa iyo? Ano ba ang balak niyo? Anong peking komento? Ano ba ang pinagsasasabi mo? Ako ang nagsinungaling. Mas mabuti pa rin ako sa isang aninin lang na walang katotohanan ng lumalabas sa bibig. Ano sa tingin mo? Zuyang. Ako? Kaya naman, makatotohanan ka naman ngayon, pwede ba? CJ! Magsalita ka. Ano sa maging tao? Gusto ko lang malaman kung nasaan ang tunay kong asawa at si Xiao. Matalino ka naman. Bakit hindi ka raw magharap mismo? Baka kasi pagkaalam ng totoo, hindi mo na makayanan. Bigla na lang ayaw ko nang malaman. Hindi ka naman pangit, ha? Kung sasabihin kong asawa kita, walang magsasalita. Mahal ko. Hindi pa ba? Nang maayos? Maari mo pang ilagay ang lipstick ko.
Grabe ka. Yung mga droga na ibinigay mo sa akin dati. Ibinabalik ko na lahat sa iyo ngayon. Kung mayroon siyang litrato, saan kaya niya itago? Mahal ko. Shenden, ilapag mo na iyan. Sa wakas. Ano? Zen. Ikaw ang nagtrabaho sa akin. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang pinakamahalagang bagay ko. Tumakbo ka na! Ilan ka natin ulit dito, Zenzen? Mahal ko! Ang sakit ng tiyan ko. Hindi na ako makakagalaw. Mahal ko! Huwag kang mag-ala, ingalbos ka dito. Halika na! Zenzen, tumakbo ka! Tumakbo ka na! Nasaan si Luchay? Talas, iniwan mo siya doon mag-isa. Kaya ang asawa ko ay para iligtas ako. Ibalik mo sa akin yan! Ito ang pinakamahalagang bagay. Bakit? Bakit mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Bakit? Gusto mo malaman ng totoo? Ako rin. Kasi si Jensen lang ang nakaalam kung ano talaga ang nangyari noong araw na sunog. Pero nataranta siya. Wala na alam. May paraan ako para mapasalita siya. Pero kailangan mo akong tulungan. Hindi mo ba gustong malaman kung bakit? Si Lou, hindi malikas ng sunog. Kaya. Sino siya nabahal kong friend? Hilag pagsana. Siya. Hindi sana siya namatay! Ano ba ang relasyon ninyo? Pinakamabuting kaibigan ko siya. Sinabi ko sa iyo noon, pagkakita mo sa akin, lumuhod ka. Sinapanbas-bas mo nilang ang siyasabi ko. Ay ko, ikot na lang ang sa akin. Biyo mo. Ha, sige ka. Matapang ka ha. Tigilan ninyo! Tigilan! Layuan ninyo kami! Halika na! Kung hindi ka lang pinakasalan ni Lou. Si Lou! Saan niya? Saan na kaya? Ikaw ang sumira sa kanya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Dapat kang mamatay para doon. Ziyang, nawala ka na sa sarili mo. Bitiwan mo siya. Sinabi ko gusto mo lang ang katotohanan. Hindi mo sasaktan si Zenzen. Alam mo na rin ang totoo. Noong gabing iyon, Dinala ako ni Ziyang. Sabi niya, kailangan mong maalaala para malaman natin kung ano talaga ang nangyari. Zenzen, gusto ko lang na makawala ka na sa lahat ng ito. Inayos nila na mawala ako kasama ang mga panauhin. Ang totoo. Para magpilitan kang mag-imbestiga sa greenhouse. Hindi ko siya sasaktan.
Hayaan ko siyang mabuhay ng may panghabang buhay ng pagsisisi. Hindi ba't mas masaya iyon? Zenzen! Zenzen! Weh, Yauling! Halika na, may natuma dito! Zenzen. Mahal kita. Ginang siya wala si Ginang Jayan sa kwarto. Hindi na matawagan ako ng telepono. May napakahalagang bagay. Kailangan kong sabihin sa kanya. May problema sa katawan niya. Mas mahalaga pa ito. Ano? Magagalit ka ba sa akin? Kapag matanda na tayo, that how mauna kang umalis sa akin. Wali. Susunod din ako agad. Tanga ka talaga. Bakit ka ganyan? It's Chai. Nandito na ako, kasama kita. Huwag! Zenzen! Zenzen! Buntis ka! Ano ang sinabi mo? Okay na, okay na. Ay. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga at mag-ingat sa pagkain. Sa Martes ng susunod na linggo, may check-up tayo. Sasamahan kita, ha? Zenzen, nakikinig ka ba sa akin? May mali sa bagay na iyon. Lumayan ako. Nung nasunog ang greenhouse, Naaamoy ko ang alkohol. sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Isipin mo. Napansin mo ba? Kahit bumalik na ang aking alaala. Ang naalala ko lang ay pagkatapos na sunog. Yung bago pa nangyari ang sunog. Wala talaga akong naalala. Hindi dapat ganoon ang mangyari. Maliban kung Maaari mong buuin muli ang kapaligiran noong nawala ang alaala. Nakapiglang pa niya. O kaya may nagpapaalala lang sa akin ng kalahati ng alaala ng sadya. Sino po ang hinahanap ninyo? Ate, alam po ba ninyo kung nasaan si Dr. Zhao sa psychology clinic? Anong psychology clinic? 6 na buwan nang hindi narerentahan ang kwartong iyan. Walang tao roon. Uminom ka muna ng tubig, tapos kwento mo sa akin. Nagtatanong ka tungkol kay Zuyang. Swerte mo, nagtanong ka sa tamang tao. Bali na yung taong iyon. Zuyang, huwag kang maglampas ng hangganan. Resulta ng aking eksperimento yan. Ginamit mo lang buo-buo. Hindi ka ba natatakot malaman yun? Dapat kang magpasalamat na ginamit ko ang iyong data. Basta huwag kang magsalita. Hindi malalaman ni Eugene. Hintayin mo, sasabihan ko siya ngayon din. Subukan mo kanda. Papatayin kita. okay lang sa. Kahit ano gagawin niya para makilala siya ni Eugene. Bakit ganoon siya? Akala ko hindi siya taga-biology sciences. Psychology ang kurso niya. Sira ang ulo noon, seryoso. Psychology siya. Baka may kinalaman siya sa isisisiw. Kung iniisip mong mabuti ang loob ni Zuyang kay Eugene, malaki ang pagkakamali mo. Hindi ba sila? Noon. Pero sobrang galing ni Eugene, lagi siyang nangunguna kay Zuyang. Effie, si Zuyang ay mainit ng tao, hindi na kayang tagapin yun. Minsan sa laboratorio, mismo kong nakita si Zuyang ang naglalagay ng kung ano sa reagent bottle ni Eugene. Tapos, sumabog. Muntik mo masiraan ng kamay si Eugene. Alam ba ni Eugene ang nangyari?
Sinabi ko kay Lu. Ano sa tingin mo ang sinabi niya? Sabi niya, si Zuyang ay hindi naman talagang masamang tao. Minaliit lang siya noon kaya nagkakaroon ng komplikasyon. Si Lujen talaga, malambot ang puso. Napakabuti niya kay Zuyang. Salamat sa pagkukwento niyo sa akin. Ay, sir. Saka, narinig ko kamakailan na nagtatrabaho si Zuyang sa isang research paper na daw ay magpapagulo sa buong mundo ng biology. Sa tingin ko, nagmamalaki lang siya. Hindi ang sinasabi niya. Baka totoo nga. Talaga? Kung ang alcohol ay nakatago sa greenhouse, Dito naman siya araw-araw. Imposibleng hindi niya mapansin. Maliban na lang kung ang alcohol ay hermetikong nakaselyo. Takla ka muna lumalabas. Sino, Oban? Ang ikatlong tao. Ikaw kaya? Nandito ka na. Sino, Oban? Ang sakit mo. Walang makakaiwas sa kamatayan. Darating din iyon. Nakakaawa lang si Lujin. Napakabata pa niya. Kung hindi dahil sa pagliligtas sa akin, hindi sana nangyari kay Eugene. Huwag mong isiyan. Ginawa ako ka, Lujin. Hindi siya magsisisi sa pagliligtas sa'yo. Sa apoy na iyon, isa lang sa inyo ang makalaligtas. Ikaw ang gusto niyang mabuhay. Nakiisa ako kay Zuyang para malaman kung ano talaga ang nangyari kay Lujin sa apoy na iyon. Wala akong anak, wala akong asawa. Namatay na ang aking may bahay ng maaga, kaya sa puso ko. Si Lujin na ang turing kong anak. Ang katawan ko, kabiang lang. Ang perang ito, para na sa inyo ng anak mo. Mabuhay kang maayos. Alagaan mo ang kanyang anak. At magpatuloy. Ang pabakong ibinigay mo kay Eugene. Posibleng may palihim na nagpalit ng alak doon. Ano ang sinabi mo? ikaw! Listen, hindi ka pa sumusuko, nagtatanong ka pa rin. Pinabalik kita mapansin pala. Patuloy akong mag-imbestiga hanggang malaman ko ang buong katotohanan. Kahit malaman mo na pinalitan ng alkohol ang pabango, anong magagawa mo? Sa huli, sinauban pa rin ang nanagot. Ang pabango ay galing sa kanya, eh. Ikaw! Tatawagin kita ngayon na Zuyang. O Dr. Zhu. Kinagsen, pasensya na sa paghihintay. Kumusta, Dr. Zhao? Narito ka na rin. Matagal na kita inihihintay. Salamat, Dr. Zhao. Kung tutuusin, noong nawala ang iyong alaala, marami akong tinulungang ibalik sa iyo. Hindi mo ba ako pasalamatan? Salamat sa iyo. Salamat kasi sinadya mo hindi ako mapaalala ng pinaka-importanting bagay. Max, kifutan mo. Yan ang gusto mong gurahin. Tama ba? Lujin! Zuyang! Matagal na kayong hinihintay. Pasok! Salamat! Sen, ipapakilala kita.
Zuyang. Oh. Zuyang, ito si Zenzen, ang asawa ko. Kumusta? Ang batang ito ay parang hermit sa loob ng laboratorio. Araw-araw nakaangkla doon sa pag-eksperimento. Matagal na akong gustong ipakilala kayo sa isa't isa. Hindi siya lumabas kahit sa araw ng kasal natin. Itong taong ito, bakit? Ano kayo ba? Teka nga pala. Parang wala mo ito buong importante. Ito ang pinakabago resulta ng aking pananaliksik. Tingnan mo. So yun, sinabi ko na sa iyo nung maraming beses. Ang eksperimento mong iyan lumalabas sa pinakabatayong realidad. Kahit magtagumpay ka, hindi ito tatanggapin ng lipunan. Masisira mo ang sarili mo, Zuyang. Sino ka ba sabihin tama ka at mali ako? Sino ka para humusga sa akin mula sa itaas? Zuyang, di yan ibig ko sabihin. Pagsigis natin mo. Luchay, huwag mong isipin hindi ko alam. Katulad mo sila, hinahamak mo rin ako, di ba? Hindi, Zuyang, hindi. Di ako nakadbasagi sa iyo, dawa. Zuyang! Ikaw ay isang ganap na talunan. Buong puso kang inasikaso ni Lujin. Pero ikaw, Hindi sa laki ng loob mo. paano siya talunin? Paano siya sirain? Hindi na muna, itatao sa akin. Hindi na sa'yo, ikaw bilang. Maayos sana ang lahat. Ikaw ang nagpersa sa akin na patayin siya. Ikaw! Patay kita. Para samahan si Luchin. Ngayon, maawa na ako sa iyo. Ipapadala kita kay Lu. Zuyang, bitawan mo siya. Imposible. Nang ginawa mo. Marami ka palang kasama. Zen, okay ka ba? Saan ka sa kaban? Tingnan ko. Okay lang ako. Cake shop. Ngayon na. Cake shop. Kakabili mo lang ng cake, di ba? Ang alkohol ay pampalablang. Hindi ko magets dati. Kung bakit ganun kalaki ang sunog na biglang sumiklab? Ngayon, naintindihan ko na. Yung mga kandila sa cake, Ang pagpunta ni Suyang sa cake shop para sirain ang TC ay pangalawa lang. Ang unang niyang layunin. ay gumawa ng cake na magiging isang malaking bola ng apoy. Nakakainis! Tao pa ba? Siya! Natabuan siya ng magnesium powder sa loob ng cake. Alam mo siguro masusunog. Nagdagdag pa siya ng oxidizer. Kalkulado niya lahat. Kapag sinindihan ninyo ang kandila, magiging isang malaking bomba ang cake na iyon. Pinlano na niya ito noon pa. Gustong patayin kayong lahat. Pero swerte, hindi pa niya nasirain ang sisisi sa loob ng cake shop. Tara! Report natin sa ngayon. Hindi ka. Hindi pa pwede. Bakit? Kailangan ko ba hanapin ang ebidensya tungkol sa pinalitang pabango? Na walang kinalaman sa boss na siksi. Kung naririnig mo ako, tulungan mo ako saan ko hahanapin ang tunay na pumatay sa iyo. Para mapatunayang inosente si Boss C. Timbangan. Scientist, bakit mo tinitimbang ang mga bulaklak na yan? Nabibilang ba sila ng calories? Sila ang mga eksperimento ko. Ang naitatala kong timbang, importanteng datos ng eksperimento. Ugali ko, mula sa siya libasti. Sabi nga, kwantong, bawat sang kailangan tong pagkanggang sa gramo. Di ko kaiba. Mag-iiba na ang buong amoy. Tama siya. Eh, wakay. Ugali. Pagtatala ng datos. Inspirasyon ni Boxy. Noong araw na iyon, basta na lang inilagay ni Ichay ang dala niyang kahon ng pabango sa timbangan. Automatikong na-upload ang datos sa cloud. Nobenta sa 2 gramo. Ibig sabihin,
Ang pabangong iyon, noong nasa tindahan pa ni Bossy, normal pa ito. Pero ang pabangong nakuha ni Zuyang para sa greenhouse, matagal na palang pinalitan ng mas magaang na alkohol. Si Zuyang lang ang humawak sa pabango sa pagitan ng dalawang iyon. Salamat. Zenzen! Kaya pa ba may ganang gumawa nito? Alam mo ba na bukas pa lang may academic forum na si Zuyang, yung hayop na yun? Narinig ko sobrang tagumpay daw ang research niya. Maraming malaking kumpanya gustong mag-invest sa kanya. Zenzen, kailan na tayo lalantad sa kanya? Kung hindi na tayo kumilos, mapapataas pa lalo ang kanyang ulo. Yung academic forum, ang pinakamainam na pagkakataon. Pumunta roon para palakpakan siya. Kapag inisip ko yung mukha niyang parang walang kapantay, nakakasuka talaga. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at turaan ko siya ng harap-harapan. Nakalimutan mo na ba kung anong klaseng tao si Zuyang? Magagaya siya sa puso't kaluluwa. Kung nangahas siyang manganib para manggulo, siguradong may gusto siyang makuha. Naalala mo ba yung kwintas na agaw niya sa akin? Sinabi ni Ichin, ito ang pinakamahalagang bagay para sa kanya. Oo, binahil ang kwintas. Hindi siya magsasabing pinakamahalagang bagay. Kaya may laman ang kwintas na iyon. Tama. At yun mismo ang hinahangad ni Zuyang. Gustong-gusto niyang makuha. Zuyang, ngayon ilang. Nangungulang biotech company ang nagtatalo para fully fund ang susunod mong research. Maliwanag ang iyong kinabukasan, binabati kita. Natatawa naman kayo, Professor. Utang ko sa inyo ang tagumpay ko ngayon. Baka nandito siya. Anong ginagawa mo dito? Para siyempre magbati sa iyo. Gusto mo akong ibagsak? Pakawalan mo na ang pangarap na iyon. Huwag namang ganyan ang salita mo. Heto na. Kanang siya. Huwag mong palampasin ang pinakamahalagang sandali ng buhay mo. Nagpasalamat ako sa lahat ng mga narito, mga singer, mga kasamahan, at mga kaibigan na inukulang inong oras para dumalo sa academic conference na ito. Ito ay natapos ko ng mag-isa at nakamit ang isang malaking breakthrough. Ang pangunahing theoretical foundation nito ay batay sa... Nagsisinungaling siya! Zenzen, Ano ba ang sinasabi mo? bawat salitang sinabi niya kanina ay kasinungalingan. Ang eksperimentong ito. Hindi si Zuyang ang gumawa niyon. Sino itong babaeng ito? Ano ba ang alam mo sa agham? Kapal ang mukha mong magsalita ng ganyan dito. Seguridad! Palayasin ninyo siya agad! Bakit nagmamadali kang palayasin ako? May tinatago ka bang lihim? Ikaw, Giant Zen. Hindi papayag na sila ang aking mindo ng ganyan. Pero ka mukha! Ako lang, sabi mo! Mentor, CJ. Sinabi mong hindi si Zuyang ang gumawa ng eksperimento. Nasaan ang patunay mo? Kung basihan ang sinasabi mo, ay responsibilidad ka. Tama! Si E.C. Zhou ay isa sa mga pinakasikat na bago sa biological science. Pagpabayad ka kung sisiraan mo siya ng walang basihan. nandito ang patunay. Nandito ang ebidensya. Impossible. Ang kwintas. Mismo akong nag-abot niyan sa linya at nakita ko ang chip na may datos. Ang hawak niya ay ordinaryong kwintas lang. Isang kwintas. Ebidensya ba ang tawag doon? Siya nga, mukhang sadya kang pumunta para guruhin ito. Seguridad! Nasaan ang seguridad? Palabasin ninyo agad ang taong ito na gumagulo dito. Zuyang, hindi mo ba napansin na ang datos ng iyong eksperimento ay kalahati lang? Totoo, ang ipinakita ni E.C. Zhou ngayon ay hindi pa tapos. Kaya nga may kumpanyang nagpupondo para ituloy niya ang pananaliksik. Ano alam mo? Yan eh, natawag mo pagkimay yan.
Malinaw sa kanya ang buong proseso ng eksperimento. Ang susunod na hakbang ay para masiguro na walang mali. Yan ang tamang saloobin ng isang mananaliksi. Tama! Tama ang sinabi ng profesor. Sa akademya, walang lugar ang kapabayaan. Lagi akong nagsisiguro na tama ang lahat. Kung malinaw sa iyo ang lahat, bakit hindi mo sabihin sa lahat ang susunod mong direksyon? Lihim ang mga bagay na iyon. Bakit ko basta-basta sasabihin? Kung hindi mo sasabihin, ako na ang magsasalita. Ito ba ang kumpletong resulta ng eksperimento? Ginawa mo ba ito, Ginang? Mga kababayan, dapat ninyong malaman na ang pananaliksik na magbabago ng kinabukasan. Ang tunay nitong nag-iisang may akda ang pangalan niya ay Lujin. Hindi. Nagsisinungaling siya! Gusto niya akong sirain! Siya! Kung sisinungaling siya, paano nga nailabas ako pero resulta ng eksperimento? Ako. Ang kwintas na ninakaw mo ay magkaparehong disenyo. Ang isa pa ay nasa kay Eugene. Ang datos ng eksperimento ay hinati sa dalawang bahagi, isa sa bawat kwintas. Si Huyang, natalo ka na! Hindi. Hindi mo ako matatalo. Pasensya na ha. Inimbestigahan ko na ang lahat ng maruming ginawa mo. Si Boss Xi ay may gawin na timbangan ang pabango bawat oras na ito ay inilalabas ng bodega. Naalala mo ba nang tanggapin ni Eugene ang pabango? Saan na ito inilagay? Amoy, Ikaw ang nakaw ng pagmamahal ni Lujin sa akin. bakit hindi ikaw ang namatay? Tandaan mo, Zuyang. Sa akin ba naman ang magupilawan sa sama? Huwag kang umasa na makakalusot ka. Zen, kapal na, inatulang bitay si Zuyang. CJ, naintindihan ko na. Salamat, Xiao. Papa, Narinig. mo ba? Ang pumatay kay Papa, naparusahan na. Huwag kang mag-alala. Palalakasin ko ang ating anak. Mabubuhay kaming mabuti.